Ang matunog na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Atrium ng Alaya Grand Mall. Kasabay ng paglagitik niyon sa kanyang pisngi ay ang panandaliang pagkabingi ni Liana. Naramdaman niya muna ang matinding hapdi bago pa man niya lubusang marinig ang ingay na nilikha nito. Para itong bombang sumabog sa tabi ng kanyang tainga. At sa isang iglap, ang lahat ng pamilyar na tunog sa paligid ang mahinang musika. Ang masayang kwentuhan ng mga mamimili, ang ugong ng aircon ay naglaho. Ang tanging natira ay ang matinis na ugong sa loob ng kanyang ulo at ang nag-aapoy na sakit sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Malandi, ahas ka. Ang mga salita ni Katrina Sandoval ay kasimbigat ng sampal nito, puno ng kamandag na unti-unting kumalat sa buong sistema ni Liana. Nakatayo si Katrina sa kanyang harapan. Ang dibdib nito'y mabilis na tumataas baba sa tindi ng galit. Ang maganda nitong mukha ay nababalutan ngayon ng matinding puot. Ang mga mata nitong karaniwang mapaglaro ay ngayon ay nanlilisik. Tila handang manuklaw. Daan-daang pares ng mata ang nakatutok ngayon sa kanila. Ang mga dating abala sa pamimili ay huminto. Ang mga naglalakad ay natigilan. Ang bawat isa ay naging manonood sa entabladong biglang itinayo sa gitna ng mall. Ang mga cellphone na kanina lang ay nakatago sa mga bulsa at bag ay nakataas na ngayon. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya, handang ikulong ang kanyang kahihiyan sa digital na anyo. Naramdaman ni Liana ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Isang nakakapasong init na mas matindi pa sa hapdi ng sampal. Nais niyang magsalita. Nais niyang isigaw na hindi totoo ang paratang. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila may isang malaking kamay na bumara sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang katotohanang nagpupumiglas na makawala. Ang tanging nagawa niya ay mapahawak sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang dinadama ang init na iniwan ng palad ni Katrina. "Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo!" Patuloy ni Katrina. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. "Inaakit mo ang papa ko habang wala siyang kalaban-laban sa ospital. Anong klase kang babae? Isa kang desperadang gold digger." "Hindi," sigaw ng isip ni Liana. "Hindi totoo yan." Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang mga bulungan sa paligid ay nagsimulang lumakas. Nagiging isang malaking alon ng panghuhusga na handa siyang lamunin. "Tingnan ninyo siya!" Itinuro siya ni Katrina. Ang daliri nito ay halos tumusok na sa kanyang noo. Nagkukunwaring inosente. Isang mahirap na sales lady lang daw. Pero sa likod ng maamo niyang mukha ay isang demonyong nag-aabang lang ng pagkakataon. "Papa, patawad." Ang walang tunog na bulong ng isip ni Liana. Ang sikreto nila ay isang mabigat na balabal na ngayon ay unti-unti na siyang sinasakal. Ang sabihin ang katotohanan sa oras na ito na siya ang anak. Ang kaisa-isang tagapagmana ay magdudulot lamang ng mas malaking eskandalo. Lalabagin nito ang pinakamahalagang bilin ng kanyang ama bago ito makomatose. Ang manatiling nakatago hanggang sa ibigay nito ang hudyat. Kailangan niyang tiisin ito para sa kanya, habang ang papa ko ay nakikipaglaban para sa buhay niya. Ikaw, abala ka sa pag-isip kung paano mo makukuha ang pera niya. Wala kang hiya. Ang pamilya namin ang nagtayo ng mall na ito at hindi kami papayag na isang basura na tulad mo ang sisira dito. Napalingon si Liana sa paligid, naghahanap ng kahit isang kakampi. Nakita niya ang mga katrabaho niya, ang mga kasama niyang kumain ng pananghalian kanina, ang mga kasama niyang tumawa sa mga simpleng biruan. Ngayon, lahat sila ay umiiwas ng tingin. Ang iba ay kitang-kita ang pagbubulungan, habang nakatakip ang kamay sa bibig. Walang lumapit, walang nagtanggol. Nag-iisa siya sa gitna ng arena. Sa dagat ng mga mapanghusgang mukha, may isang namukod tangi. Isang pamilyar na lalaki.
na madalas bumili sa kanilang department. Si Marco, hindi pagkutya o pagkatuwa ang nasa mukha nito. Nakakunot ang noo nito. Ang mga panga ay nagtagis sa tila pinipigilang galit. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit sa segundong iyon, nakita ni Liana ang isang emosyong hindi niya nakita sa iba. Pag-aalala. Agad niyang ibinaba ang kanyang tingin. Ang koneksyon na iyon, kahit gaano pa kaikili, ay ang tila tumulak sa kanya para makakilos. Hindi na niya kaya. Tumalikod siya. Hindi ito isang marangal na pag-alis. Ito ay isang pagtakas. Nagsimula siya sa mabilis na paglakad na nauwi sa takbo. Bawat hakbang ay tila tinutumbok ang nagkalat na piraso ng kanyang dignidad sa malamig na sahig ng mall. Duwag! Narinig pa niyang sigaw ni Katrina sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Tinatahak ang pasilyo patungo sa lugar na para lang sa mga empleyado. Palayo sa daan-daang matang humuhusga sa kanya. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng stockroom. Sa pagbagsak at pagsara nito, tila naputol ang lahat ng ingay mula sa labas. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang sarili niyang hinihingal na paghinga. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng mga bagong damit at karton, bumigay ang lahat ng kanyang pagpipigil. Ang mga luhang kanina pa niya kinikimkim ay bumuhos na parang sirang gripo. Yumuko siya, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulhol ng walang tunog. Bawat hikbi ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang pinaghalong sakit, galit, at pakiramdam ng ganap na kawalan ng magawa. Ang sampal ay masakit, pero mas masakit ang kahihiyan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang nakakairitang tunog. Sa sagradong katahimikan ng kanyang pagdurusa, sino naman kaya ang tatawag o magte-text sa ganitong pagkakataon? Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang laman ng mensahe. 2 pangungusap na nagpatigil sa kanyang pag-iyak at nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Alam na nila. Mag-ingat ka. Ilang beses binasa ni Liana ang mensahe. Ang mga salita ay tila lumulutang sa screen ng kanyang cellphone, malabo at nakakatakot. Alam na nila. Sino? Ang nila? At ano ang alam nila? Ang katotohanan ba tungkol sa pagkatao niya? O may mas malalim at mas madilim pa ba silang natuklasan? Ang takot, na mas malamig at mas matalim kaysa sa kahihiyan, ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay lalong kumipot ang mga pader ng stockroom. Hindi na ito isang ligtas na lugar. Isa na itong kulungan. Nagmamadali siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Kailangan niyang umalis. Ngayon na, paglabas niya ng stockroom, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Ang mga katrabaho niyang kanina ay nagbubulungan, ay biglang natahimik. Ang bawat isa ay nagkunwaring abala sa kani-kanilang ginagawa, ngunit naramdaman niya ang kanilang mga tingin, mga matang sumusunod sa bawat galaw niya, puno ng awa, panghuhusga, at marahil kaunting takot. Isa na siyang markadong tao. Dumiretso siya sa locker room, kinuha ang kanyang bag, at hindi na nag-abalang mag-log out. Kailangan niyang makausap ang kanyang ama. Kahit pa ito ay nangangahulugang kakausapin niya lang ang isang katawang hindi tumutugon. Ang daan patungo sa parking lot ay tila ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na ginagawa ang walk of shame. Bawat madaanan niyang tao ay tila nakakakilala sa kanya.
Ang sales lady na sinampal sa gitna ng mall. Miss, isang boses ang tumawag mula sa kanyang likuran. Isang pamilyar na boses. Napatigil si Liana, ngunit hindi lumingon. Alam niya kung sino iyon. Miss. Sandali lang, sabi ulit ni Marco de Leon na ngayon ay nakatayo na sa tabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang bahid ng panghuhusga. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Mabilis niyang sagot. Ang mga mata ay nakatutok sa daan. Ayaw niyang makita ni Numan ang pamumula ng kanyang mga mata at ang bakas ng palad ni Katrina sa kanyang pisngi. Hindi ka okay, mahinang sabi ni Marco. May iniabot itong isang panyo at isang bote ng malamig na tubig. Heto, nag-aalangan siyang tumingin sa lalaki. Si Marco ay laging magalang at mabait sa tuwing bumibili ito. Ngayon, sa gitna ng kanyang pinakamasamang araw, naroon pa rin ang kabaitan sa mga mata nito. Ngunit sa likod niyon, mayroon ding determinasyon. Salamat, pero hindi ko kailangan, sabi niya, kahit ang totoo ay nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Kailangan ko nang umalis. Nakita ko ang lahat, sabi ni Marco. Hindi pinapansin ang pagtanggi niya. Hindi tama ang ginawa niya sa'yo. Pwede mo siyang kasuhan. Mapait na napangiti si Liana. Kung alam mo lang, sabi niya sa sarili. Hindi ganoon kadali yon, sir. Marco. Tawagin mo akong Marco. Pagtatama nito. At bakit hindi? Dahil mayaman sila at isa ka lang ordinaryong empleyado? May batas, Liana, natigilan siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Isang bahagyang pagkagulat ang dumaan sa mukha ni Marco, ngunit agad din itong napalitan ng isang ngiti. Nasa name tag mo. Napatingin si Liana sa kanyang dibdib. Oo nga pala. Sa sobrang taranta ay nakalimutan niya iyon. Look! Sabi ni Marco, at ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Alam kong natatakot ka, pero hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, sabihin mo lang. Ang alok nito ay sinsero. Ramdam niya. At iyon ang mas lalong nakakatakot. Ang pagtitiwala sa isang estranghero ngayon ay isang panganib na hindi niya kayang suungin. Ang mensahe sa kanyang cellphone ay isang malinaw na babala. Salamat sa pag-aalala, Marco. Pero kaya ko to. Pasensya na, kailangan ko na talagang umuwi. Tinalikuran na niya ito at naglakad palayo. Hawak ang susi ng kanyang lumang kotse. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Marco sa kanyang likuran, ngunit hindi na siya nito sinundan. Habang nagmamaneho palayo sa Alaya Grand Mall, ang lugar na dati niyang itinuring na pangalawang tahanan, at ngayon ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan, hindi niya maiwasang isipin ang lalaki. Bakit ganoon na lang ang pag-aalala nito? Isa lang ba talaga itong mabuting estranghero? Sinulyapan niya ang kanyang rearview mirror. Nakita niya ang figura ni Marco na nakatayo pa rin sa entrance ng parking lot. Sinusundan ng tingin ang kanyang papalayong kotse. Pagkatapos ay nakita niyang itinaas nito ang sariling cellphone sa tainga. Tila may tinatawagan. Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa kanyang puso. Pagdating niya sa kanyang maliit at simpleng apartment, agad niyang nilock ang pinto. Inihagis niya ang kanyang bag sa sofa at dumiretso sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang picture frame mula sa kanyang bedside table. Ito ay isang larawan nila ng kanyang ama. Kuha ilang taon na ang nakalipas sa isang beach. Pareho silang nakangiti, masaya, at walang inaalala. Si Don Ricardo Reyes, hindi bilang isang makapangyarihang business tycoon, kundi bilang isang simpleng ama. Papa! Bulong niya, habang hinahaplos ang salamin ng picture frame. Ano na po ang gagawin ko? Parang hindi ko na po kaya. Ang katahimikan ng apartment ang tanging sagot. Napatitig siya sa larawan, at ang kanyang mga mata ay napako sa suot na kwintas ng kanyang ama. Isang lumang kwintas na may kakaibang pendant. Palagi itong suot ng kanyang ama. Bigla,
Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang bilin. Anak, kapag dumating ang araw na magkahiwalay tayo at pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tandaan mo ang paborito nating kanta. Ang paborito nilang kanta. Ang lullaby na kinakanta nito sa kanya noong bata pa siya. Ang musika mula sa isang lumang music box na bigay pa ng kanyang ina. Nasaan na nga ba iyon? Bago pa man niya masimulang halongkatin ang kanyang mga gamit, isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang mundo. Tok, tok, tok. Ang mga katok ay hindi nagmamadali, ngunit mabibigat at may autoridad. Hindi iyon katok ng isang kaibigan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat yabag ay maingat. Sumilip siya sa peephole. Dalawang lalaking nakauniporme ng security ng Alaya Grand Mall ang nakatayo sa labas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol ng napakabilis. Bakit sila nandito? Sinundan ba siya? Ang isa sa kanila ay itinaas ang kanyang radyo sa bibig at nagsalita. Nandito kami sa unit niya, ma'am. Mukhang nasa loob siya. Ang tawa ni Katrina Sandoval ay kasing crispy ng mamahaling chardonnay na nasa kanyang kopita. Nakaupo siya sa isang plush velvet sofa sa gitna ng malawak nilang sala. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa isang marmol na mesa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. At sa screen nito ay paulit-ulit na nagpe-play ang video. Ang video, ang matunog na sampal. Ang mga akusasyon niya, ang mukha ni Liana na puno ng gulat at sakit. Ha! Tingnan mo to, mami, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Trending na siya. #Alaya Mall Scandal. Ang daming comments. You go, girl, sabi nung isa. Dapat lang sa mga gold digger na yan, sabi naman nung isa pa. I love it! Pumasok sa sala si Imelda Sandoval, ang kanyang ina. Hindi tulad ni Katrina na halatang nagagalak. Si Imelda ay kalmado at kontrolado. Ang bawat galaw niya ay may bigat ng kapangyarihan. Naglakad siya patungo sa minibar at nagsalin para sa sarili ng parehong alak. Magaling anak, sabi ni Imelda. Ang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Naipakita mo sa lahat kung sino ang dapat katakutan sa mall na iyon. Of course, mommy, mayabang na sagot ni Katrina. Sa wakas ay ibinaba na ang cellphone. I had to make a statement. Hindi pwedeng may isang hamak na sales lady na bigla na lang aangat at aagawin ang dapat sa atin. Humigop ng alak si Imelda bago umupo sa tapat ng anak. Ang ginawa mo ay hindi lang isang simpleng statement. Isa iyong kinakailangang distraction. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa babaeng iyon, malaya tayong makakakilos. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina at napalitan ng interes. Anong ibig mong sabihin, Mommy? Akala ko ba, tapos na ang problema. Katrina, ang babaeng iyon ay hindi ang problema. Isa lang siyang sintomas. Paliwanag ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuso. Ang tunay na problema ay ang mga loyalista ng ama-amahan mo sa board. Mga aso niyang sunod-sunuran kahit pa comatose na ang amo nila. Si De Leon ang nangunguna sa kanila. So, anong plano? Gagamitin natin ang kondisyon ni Ricardo. Ipapakita ko sa kanila ang mga financial reports na magpapatunay na ang luma niyang management team, ang mga kaibigan niya ang siyang naglulustay sa pera ng kumpanya. Pero, totoo ba yon? Nag-aalangang tanong ni Katrina. Natawa si Imelda, isang tawang walang kagalakan. Ang katotohanan, anak, ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. At sisiguraduhin kong ang mga pekeng dokumento na inihanda ko ay magmumukhang mas totoo kaysa sa orihinal. At kapag napatalsik na natin sila, kapag wala na sila, wala nang hahadlang sa akin para ma-appoint bilang interim CEO. At kapag nangyari iyon, tumayo si Imelda at dahan-dahang lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, ang Reyes Holdings,
ay magiging Sandoval Holdings. Nagliwanag ang mukha ni Katrina sa pagkaunawa at paghahanga. Ang kanyang ina ay isang henyo sa kasamaan. Wow, Mom! You've thought of everything. Almost everything. Pagtatama ni Imelda, lumingon pabalik sa anak. Kaya nga kailangan nating linisin ang lahat ng kalat. Si Liana? Tanong ni Katrina, na may bahid ng pananabik sa boses. Anong gagawin natin sa kanya? Ipatatanggal na ba natin siya? Mas malala pa dyan. Sagot ni Imelda na may ngiting nanunuya. Pinapunta ko na ang security sa apartment niya ngayon din para siguraduhin hindi na siya makakabalik pa sa mall. Isang maliit na friendly warning para sa isang basurang tulad niya. Nagkatinginan ang mag-ina, ang kanilang mga ngiti ay puno ng tagumpay. Para sa kanila, tapos na ang laban. Nasa kanilang mga kamay na ang lahat. Ngunit biglang nag-ring ang personal na cellphone ni Imelda. Isang numero na para lamang sa mga pinakamahalagang tawag. Nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado sa screen. Excuse me, sabi niya kay Katrina at sinagot ang tawag. Yes, attorney? Nakinig siya. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay nang inis. Ano? Sigurado ka ba dyan? Mariin niyang tanong. Paano nangyari yan? Sinuri nating mabuti ang lahat ng dokumento. Nagkaroon ng mahabang katahimikan habang nakikinig si Imelda sa kabilang linya. Ang kanyang pagkakahawak sa kupita ng alak ay humigpit. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namuti. Sige. Sige, naiintindihan ko. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Gumawa ka ng paraan. Alamin mo ang lahat ng pwedeng alamin. Tawagan mo ako agad. Ibinaba niya ang tawag ng may matigas na kalabog. Mommy, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Katrina. Humarap si Imelda sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Katrina dati. Isang bakas ng takot. May problema? Sabi ni Imelda. Ang bawat salita ay mabigat. Ang last will and testament ni Ricardo. Mayroon itong secret clause. Isang codicil na ngayon lang lumabas. Anong? Tumingin si Imelda sa mga mata ng kanyang anak. Ang sarili niyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Hindi mapupunta sa atin ang kontrol ng kumpanya o ang kahit anong mana. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang lahat ng iyon ay mapupunta sa kaisa-isa niyang tagapagmana at ang paglilipat ng mana ay maa-activate lang sa pamamagitan ng isang susi. Anong susi? Isang susi? Pag-uulit ni Imelda, ang kanyang boses ay halos pabulong na ang lokasyon ay tanging ang anak niya lang daw ang nakakaalam. Ang ultimatum ay malinaw at brutal. Binibigyan ka namin ng dalawang pagpipilian. Liana, sabi ni Mr. Robles, ang head ng Human Resources. Ang kanyang mga salita ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng kanyang opisina. Mag-resign ka ngayon din o ite-terminate ka namin. Sa parehong paraan, hindi ka na pwedeng tumuntong pa sa Alaya Grand Mall simula bukas. Wala nang natira sa kanya. Ang mga guwardyang kumatok sa kanyang pinto kagabi ay nag-abot lang ng isang isang notice to appear sa HR. Ang biyahe niya papunta sa mall kaninang umaga ay puno ng pag-asa na kahit paano maipapaliwanag niya ang kanyang panig. Ngunit ngayon, sa loob ng kwartong ito, alam niyang tapos na ang lahat. Pero wala po akong ginagawang masama. Pilit pa rin niyang iginiit kahit alam niyang para siyang nagsasalita sa pader. Ang desisyon ay final, sabi ni Mr. Robles. Iniiwasan ang kanyang mga mata at inaayos ang mga papel sa kanyang mesa. Malinaw na hindi nito gustong maging bahagi ng usapang ito. Tumayo si Imelda Sandoval mula sa isang silyang nasa sulok ng kwarto, kung saan siya tahimik na nakaupo at nagmamasid kanina pa. Ang presensya niya ay nagpabigat lalo sa hangin.
Liana, tama? Sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila pulot-pukyutan, ngunit may kamandag na nakatago sa ilalim. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ang ginawa mo ay isang malaking kahihiyan sa kumpanyang ito. Maging masaya ka na. At hindi ka namin kinasuhan ng kung ano-ano. Tumingin si Liana sa mga mata ni Imelda. Nakita niya roon ang purong tagumpay. Ito ang gusto niya. Ang tanggalin siya sa landas. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liana. Kinuha niya ang ballpen at walang emosyong pinirmahan ang resignation letter na nakalatag na sa mesa. Bawat guhit ng tinta ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Pagkatapos noon, ibinigay niya ang kanyang ID at locker key. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Isang oras lang ang nakalipas, empleyado pa siya. Ngayon, isa na siyang trespasser. Ang kanyang huling atas, kunin ang kanyang mga gamit sa locker at umalis sa pamamagitan ng service exit. Ang paglalakad niya pabalik sa locker room ay mas masahol pa kaysa kahapon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga dating kasamahan niya ay kongkay na siyang iniiwasan. Ang mga ngiti ay napalitan ng iling. Ang mga bulungan ay naging diretsahang pag-uusap na sadyang pinaparinig sa kanya. Narinig mo ba? Nag-resign na daw. Hindi nag-resign, tinanggal. Deserve niya yan. Kawawa naman. Mukha pa namang mabait. Huwag kang maniwala dyan. Lahat ng ahas, magaling magbalat kayo. Sa locker room, habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa isang karton, may biglang nagbuhos ng sahig na puno ng maruming tubig mula sa mop malapit sa kanyang paanan. Ay, sorry, hindi kita nakita, sabi ng isa sa mga janitress. Isang babaeng dati niyang binabati araw-araw. Ang sarkasmo sa boses nito ay hindi maitatago. Napatitig si Liana sa maruming tubig na unti-unting bumabasa sa kanyang sapatos. Iyon na ang huling patak. Ang huling insulto. Hindi na niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya iiyak. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Bitbit ang kanyang kahon. Tinahak niya ang mahaba at madilim na pasilyo patungo sa service exit. Dito dumadaan ang mga basura, ang mga delivery, ang mga bagay na hindi dapat makita ng mga customer. Dito na rin pala ang lugar niya ngayon. Paglabas niya sa eskinita sa likod ng mall, ang sikat ng araw ay tila tumama sa kanya ng napakaliwanag. Napapikit siya. Pakiramdam niya ay galing siya sa isang madilim na kuweba. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang pamilyar na figura ang nakatayo ilang metro mula sa kanya, nakasandal sa isang pader. Si Marco. Sinusundan mo ba ako? Agad na tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis at pagod. Hindi naman sa sinusundan. Mahinahong sagot ni Marco. Lumalapit sa kanya. Sabihin na lang nating inaabangan kita. Narinig ko ang nangyari. Kinuha nito ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Mas mabigat iyon kaysa sa inaakala niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sabi niya. Sinusubukang bawiin ang kahon ngunit hindi ito binitawan ni Marco. Liana, makinig ka sa akin, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Mapanganib ang mga kinakalaban mo. Alam kong ayaw mong maniwala sa akin pero kailangan mong mag-ingat. Bakit ka ba ganito? Bakit ka ba nangingyalam? Hinawakan ni Marco ang kanyang braso. Sapat lang para makuha ang kanyang buong atensyon. Dahil may mga bagay kang hindi alam. May mga taong gusto kang saktan. Sino? Sino ang gustong saktan ako? Hindi direktang sumagot si Marco. Sa halip, kinuha nito ang isang maliit na paper bag mula sa bulsa ng kanyang jacket. May laman itong isang bagong-bagong cellphone na nasa kahon pa. Heto. Sabi niya, inilalagay ito sa ibabaw ng mga gamit sa karton. Itapon mo na ang luma mong cellphone.
Malamang, hindi na yan ligtas gamitin. Malamang, nakikinig na sila sa lahat ng usapan mo. Napatitig si Liana sa kahon ng cellphone. Ang mga pader na may tenga. Ang ideya ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Posible ba? Huwag kang magtiwala kahit kanino, Liana. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Liana. Kahit sa mga taong sa tingin mo ay kakampi mo. Binitawan nito ang kanyang braso, kinuha ang karton, at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang kotse na nakapark sa malapit. Ihahatid ko na to sa sasakyan mo. Naiwan si Liana na nakatayo, naguguluhan, at natatakot. Ang kabaitan ni Marco ay nakakapanibago. Ang mga babala nito ay nakakabahala. Sumunod siya kay Marco. Pagdating nila sa kanyang kotse, maingat nitong inilagay ang kahon sa passenger seat. Bago isara ang pinto, hinarap siya nito. Mag-iingat ka, sabi ulit nito, bago tumalikod at mabilis na naglakad palayo, nawala sa isang kanto. Pumasok si Liana sa kanyang kotse at isinara ang pinto. Umupo siya roon ng ilang minuto. Pinoproseso ang lahat. Ang pagkatanggal sa trabaho, ang pang-iinsulto, ang misteryosong pagdating ni Marco, at ang bagong cellphone. Tiningnan niya ang luma niyang phone, pagkatapos ay ang bago. Ang paranoia ay nagsimulang kumain sa kanya. Umuwi siya na may mabigat na pakiramdam. Pagdating sa kanyang apartment, ang una niyang ginawa ay i-check ang pinto. Normal naman ang lock. Ngunit pagpasok niya, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. May bintanang bahagyang nakabukas na sigurado siyang isinara niya kaninang umaga. Napatigil siya. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin. Sa unang tingin, walang nagbago. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang mga gamit, napansin niya ang mga maliliit na detalye. Isang libro na bahagyang nakausog sa estante. Ang unan sa sofa na tila may ibang pagkakapatong. Ang takip ng kanyang jewelry box sa kwarto ay hindi nakasara ng maayos. May pumasok dito. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. Hindi ito isang ordinaryong pagnanakaw. Ang kanyang laptop at iba pang mahahalagang gamit ay naroon pa. May inahanap sila. Ang babala ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. May hinahanap sila. Chako ko de laizi choko không? Ang tanong na iyon na ipinadala ni Marco sa pamamagitan ng text kagabi bago pa man mangyari ito, ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Nanginginig. Tumakbo siya papunta sa kanyang aparador at kinuha ang isang lumang baul na puno ng mga memorabilia. Hinalungkat niya ito. Tinatapon ang mga lumang album at damit. Hanggang sa makita niya ang hinahanap niya, isang maliit, kahoy na music box, ang paborito nilang kanta ng kanyang ama, ang alaala ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang dahan-dahan niya itong binubuksan, hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Itay. Ang boses ni Marco de Leon ay matigas at puno ng pagpipilit. Isang bagay na bihirang marinig ng kanyang ama, si Mr. Antonio de Leon, isang respetadong miyembro ng board ng Reyes Holdings. Nasa loob sila ng pribadong aklatan ng kanilang tahanan, isang silid na nababalot ng amoy ng lumang papel at katad. Isang lugar na naging saksi sa maraming mahahalagang desisyon. Masyadong mabilis kumilos si Imelda, pagpapatuloy ni Marco. Naglalakad-lakad sa harap ng malaking mahogany desk ng ama. Tinanggal na niya si Liana sa trabaho. Pinadalhan niya ng mga guwardya. At ngayon, nalaman kong pinalooban ang apartment niya. Naghahanap sila ng kung ano. Inalis ni Mr. De Leon ang kanyang salamin at marahang minasahe ang kanyang sentido. Ang kanyang mukha, nakaraniwang kalmado, ay nagpapakita ngayon ng malalim na pag-aalala. Ang usapan namin ni Ricardo ay maghihintay tayo sa hudyat niya. At paano kung hindi na dumating ang hudyat na iyon? Giit ni Marco.
Paano kung may gawin si Imelda kay Don Ricardo habang nasa ospital ito? Masyado tayong nagiging kampante. We are underestimating her desperation. Tumingin si Antonio sa kanyang anak. Nakita niya rito hindi lang ang pag-aalala ng isang taong gumaganap ng isang misyon, kundi ang pag-aalala ng isang taong nagmamahal. Alam niyang ang dating simpleng trabaho na ibinigay niya kay Marco ang bantayan si Liana mula sa malayo ay naging isang bagay na mas personal. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Antonio. Kaibiganin ninyo ang mga kaaway itay. Kausapin ninyo ang ibang board members. Hindi lahat sa kanila ay nabili na ni Imelda. Magtanim kayo ng pagdududa. Ipahiwatig ninyo na masyadong mabilis ang mga desisyon niya na tila may itinatago. Paliwanag ni Marco. Habang ginagawa ninyo iyon, ako naman ang gagalaw sa anino. Tumango si Antonio. Tama ang kanyang anak. Ang pagiging pasibo ay hindi na isang opsyon. Kinagabihan, habang si Antonio de Leon ay nagkataong nakasabay sa hapunan ang isa sa mga board members sa isang mamahaling restaurant, si Marco naman ay nasa harap ng kanyang high-tech na computer setup sa kanyang kwarto. Ang mga screen sa kanyang harapan ay puno ng mga numero, spreadsheet, at mga corporate charts. Hindi lang siya basta anak ng isang board member. Si Marco ay isang financial analyst na may sariling maliit ngunit matagumpay na consulting firm. Ang kanyang talino sa pagbasa ng mga numero ay ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ginamit niya ang isang secure connection para pasukin ang internal servers ng Reyes Holdings, isang backdoor access na ibinigay sa kanya ni Don Ricardo mismo bago pa man nito isinagawa ang kanyang plano. Let's see what you're hiding, Imelda. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Oras ang lumipas. Ang tasa ng kape sa kanyang tabi ay naubos at napalitan. Ang mga numero ay nagsayawan sa kanyang paningin. Sa una, lahat ay tila malinis. Ang mga transaksyon ay mukhang lehitimo. Ngunit alam ni Marco na ang pinakamagaling na magnanakaw ay hindi nagiiwan ng bakas sa pangunahing daan. Kailangan niyang hanapin ang mga lihim na lagusan. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na inconsistency. Isang subsidiary company na hindi pamilyar. Isang supplier na nakabase sa isang maliit na isla sa Caribbean na kilala bilang isang tax haven. Gotcha. Sinimulan niyang itrace ang mga transaksyon. Milyon-milyong piso ang inililipat buwan-buwan sa kumpanyang ito para sa mga consultation services na walang malinaw na detalye. Ang mga approval para sa mga bayad na ito ay pirmado hindi ng Finance Department kundi ng Executive Office sa ilalim ng direktang autoridad ni Imelda Sandoval. Kinuha niya ang bago at naka-encrypt na cellphone na ginagamit niya para sa komunikasyon nila ni Liana. Nag-type siya ng isang mensahe. May hinahanap sila. Iniwan ba sa iyo ng ama mo? Isinend niya ito, umaasang maiintindihan ni Liana ang babala. Kailangan niyang malaman kung ano ang hinahanap ni Imelda para malaman nila kung gaano nakalapit ang kalaban sa katotohanan. Nagpatuloy siya sa kanyang paghuhukay. Habang sinusundan niya ang digital na daloy ng pera, isang transaksyon mula sa nakaraan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang malaking bayad mula sa personal na account ni Don Ricardo, hindi sa kumpanya. Ang petsa, eksaktong araw kung kailan namatay sa isang car accident ang unang asawa ni Don Ricardo, ang ina ni Liana. Ang tatanggap, isang pribadong ospital sa probinsya na kilala sa pagiging diskreto, ang description ng bayad, final settlement, and non-disclosure. Nanlamig si Marco. Hindi ito tungkol sa pera lamang. May mas malalim, mas marumi, at mas matagal ng sikreto na nakatago dito. At pakiramdam niya, malapit na itong sumabog. Biglang tumunog ang isa pa niyang cellphone, ang direktang linya niya sa kanyang ama. Sinagot niya ito agad. Nakausap ko na si Almeda, sabi ni Antonio de Leon sa kabilang linya. Ang boses ay mahina
at maingat. Nagtataka rin siya sa biglaang pagpapatawag ni Imelda ng board meeting. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat at pag-aralang mabuti ang anumang dokumentong ipipresenta. Magandang simula yan, Itay, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa nakakatakot na impormasyong nasa screen. Pero may nakita akong mas malaki pa. Ikinuwento niya sa ama ang tungkol sa mga bayad sa offshore company at, mas importante, ang tungkol sa bayad sa ospital noong araw ng pagkamatay ng ina ni Liana. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Nang magsalita muli si Antonio, ang kanyang boses ay may bigat na hindi pa naririnig ni Marco dati. "Anak?" sabi ni Antonio, ang ina ni Liana. Ang pagkamatay niya ay hindi simpleng aksidente. Iyon ang laging pinagsususpetsahan ng iyong ninong Ricardo. Ngunit wala siyang nahanap na ebidensya. Napatuwid ng upo si Marco. "Ninong?" "Oo, anak." Si Ricardo Reyes ay higit pa sa isang kasosyo sa negosyo. Siya ang iyong ninong sa binyag. Ang utang na loob at pagkakaibigan namin ay mas malalim kaysa sa kahit anong posisyon sa kumpanya. Ngayon, mas naintindihan ni Marco ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa katapatan sa isang CEO. Ito ay personal. Ito ay tungkol sa pamilya. "Marco, mag-iingat ka ng doble," babala ng kanyang ama. "Kung ang mga hinala natin ay totoo, hindi lang pera ang ipinaglalaban ni Imelda. Ipinaglalaban niya ang kanyang kalayaan, at ang isang taong ganid at desperado ay kayang gawin ang lahat kahit ang pumatay." Pagkababa ng tawag, napasandal si Marco sa kanyang upuan. Ang bigat ng lahat ng impormasyon ay dumagan sa kanya. Ang larawan ni Liana ang kanyang ngiti noong una niya itong makita sa mall, ang tapang sa kanyang mga mata kahapon sa gitna ng kahihiyan. Ang takot na nakita niya kanina lang ay pumasok sa kanyang isip. Hindi na ito isang simpleng misyon. Ito ay isang pangako. Isang pangako sa kanyang ninong Ricardo. At isang pangakong hindi niya namamalayan na nabuo sa kanyang puso ang protektahan si Liana anuman ang mangyari. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Walang sagot mula kay Liana. Nagsimula siyang mag-alala. Ang pananahimik nito ay mas nakakabahala kaysa sa kahit anong galit na sagot. Muli siyang bumalik sa kanyang computer, nagpupuyat, hinahalungkat ang bawat digital na sulok ng imperyo ni Imelda. Naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong armas na magagamit nila sa digmaang papalapit. Alam niyang nagsisimula pa lang sila at ang bawat hakbang ay kailangang maging maingat at tiyak. Ang unang hakbang ay naitapak na. Ngayon, kailangan nilang maghanda para sa mga susunod pa. Ang katahimikan sa loob ng kanyang apartment ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Ang bawat anino sa sulok ay tila may buhay. Bawat kaluskos mula sa labas ay tila isang banta. May hinahanap sila. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, kasabay ng imahe ng nilamukos niyang mga gamit. Isang bagay na alam nilang mahalaga. Isang bagay na iniwan ng kanyang ama. "Anak, kapag dumating ang araw na magkahiwalay tayo at pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tandaan mo ang paborito nating kanta." Ang alaala ng boses ng kanyang ama ay biglang pumasok sa kanyang isip kasing linaw ng dati. Ang bilin nito noon, na tila isang simpleng sentimental na habilin, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang paborito nilang kanta. Ang musika mula sa lumang music box. Napuno ng biglaang pag-asa, tumakbo si Liana papunta sa kanyang aparador. Sa ilalim nito ay isang luma at maalikabok na baul na gawa sa kahoy, kung saan niya itinatago ang mga bagay na may sentimental na halaga. Binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at naphthalene balls ay sumalubong sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na hinalungkat niya ang laman nito, mga lumang photo album.
mga sulat mula sa kanyang ina, ang kanyang mga medalya noong elementarya, at doon, sa ilalim ng lahat, nakabalot sa isang lumang tela, ay ang music box. Gawa ito sa dark mahogany, may maliliit na inukit na bulaklak sa takip. Maingat niya itong kinuha at pinunasan ng alikabok. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang malambing at malungkot na himig ang pumuno sa silid. Ang paborito nilang kanta, ang kantang nagpapaalala sa kanya ng mga gabing yakap-yakap siya ng kanyang ama at mga kwento tungkol sa kanyang ina. Habang pinakikinggan niya ang musika, ang kanyang mga daliri ay walang kamalay-malay na gumapang sa ilalim ng kahon. Bigla, naramdaman niya ang isang maliit na umbok, isang bahagi ng kahoy na tila hindi kapantay. Kinutuban siya. Sinubukan niyang pindutin iyon. May narinig siyang mahinang click. Natigilan siya. Napatingin siya sa loob ng kahon. Ang pulang velvet na lining sa ilalim ay bahagyang umangat. Nagpapakita ng isang siwang. Gamit ang kanyang kuko, maingat niya itong itinaas. Isang lihim na kompartimento. At sa loob nito, may dalawang bagay. Una ay isang maliit at antigong susi na gawa sa tanso. Ang disenyo nito ay kakaiba. Hindi tulad ng kahit anong susi na nakita na niya. Ang dulo nito ay hugis araw. Ang pangalawa ay isang maliit na piraso ng papel na maingat na nakatupi. Binuksan niya ito. Nakasulat dito, sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, ay isang serye ng mga numero na pinaghihiwalay ng mga kuwit at tuldok. Shesuden Arsan Liotsi, Ibayarshe, Joten Babay Sishaar. Napatitig si Liana sa mga ito. Ano ang ibig sabihin nito? Isang code? Isang bank account number? Isang address? Ang pagkatuklas na ito, kasama ng break-in at ng mga babala ni Marco, ay nagsimulang magpinta ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isip. Hindi ito basta-bastang koma, naisip niya. May plano si Papa, isa itong laro. At ngayon, ako na ang may hawak ng isang piraso ng palaisipan. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Hindi na siya ang kawawang sales lady na basta nalang iiyak sa isang sulok. Kailangan niyang lumaban. Para sa kanyang ama, para sa katotohanan. Mabilis siyang nagbihis. Isinukbit niya ang susi sa isang kwintas at isinuot ito. Itinago sa ilalim ng kanyang damit. Ang papel na may numero ay tiniklop niyang muli at inilagay sa pinakalihim na bulsa ng kanyang pitaka. Ang kanyang destinasyon, ang ospital. Ang pribadong silid sa ospital ay tahimik at malamig. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina na nakakabit sa kanyang ama. Si Don Ricardo Reyes ay nakahiga sa kama. Payapa, tila natutulog lang ng mahimbing. Umupo si Liana sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang balat nito ay mainit pa rin, buhay. Papa! Bulong niya. Tinitiyak na sarado ang pinto. Nandito na po ako. Humigpit ang hawak niya. Papa, kung naririnig ninyo ako, hindi ko na po alam ang gagawin. Pinagbibintangan nila ako. Pinasok nila ang apartment ko. May hinahanap sila. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga nito. Pero nakita ko na po. Nakita ko na ang iniwan ninyo sa music box, ang susi, at ang mga numero. Papa, ano po ba ito? Anong kailangan kong gawin? Bigyan ninyo po ako ng senyales. Ang kanyang mga luha ay nagsimula na namang pumatak. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pag-aalala at pagkalito. Please, Papa, kailangan ko po kayo. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa kamay ng ama. Umiiyak ng tahimik. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon. Walang pagbabago. Baka nga nag-iilusyon lang siya. Baka nga malubha talaga ang kondisyon nito at ang lahat ay nagkataon lang. Ngunit habang dahan-dahan niyang itataas na sana ang kanyang ulo para umalis,
Naramdaman niya ito. Isang bagay na halos hindi maramdaman. Isang napakahinang pagpisil. Ang mga daliri ng kanyang ama, na kanina lang ay malambot at walang buhay, ay bahagyang kumilos at pumisil sa kanyang palad. Isang beses lang, napakabilis, napasinghap si Liana. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Totoo ba iyon? O guni-guni niya lang? Hinigpitan niya ang hawak niya. Papa, walang kasunod na nangyari. Ang kamay ng kanyang ama ay bumalik sa pagiging relax, ngunit alam ni Liana ang kanyang naramdaman. Totoo iyon. Iyon na ang senyales na hinihintay niya. Isang ngiti ng pag-asa ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Tumingala siya, handang magpasalamat sa langit. Ngunit ang kanyang tingin ay napako sa siwang ng pinto ng silid. Nakatayo roon ang isang nurse na hindi niya pamilyar, tahimik na nakamasid. Ang mga mata nito ay nakatutok hindi sa kanya, kundi sa magkahawak nilang kamay ng kanyang ama. Nagtama ang kanilang paningin sa loob ng isang segundo, bago mabilis na tumalikod ang nurse at naglakad palayo sa koridor. Ang isang segundong pagtatama ng kanilang mga mata ay sapat na. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Liana. Mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong sinampal siya. Ang paraan ng pagtingin ng nurse, hindi ito ordinaryong pag-usisa. Mayroon itong kahulugan. At ang mabilis nitong pag-alis ay hindi normal. Huwag kang magtiwala, kahit kanino. Ang babala ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Agad siyang tumayo at lumabas ng silid. Sumilip siya sa koridor. Nakita niya ang nurse sa dulo nito, nagmamadaling pumasok sa isang employees-only na pinto. Hindi ito ang nurse's station. Kinusot ni Liana ang kanyang isip. Ang nurse na iyon, bago ba siya? Hindi niya ito nakita sa mga nakaraang pagbisita niya. Isang masamang kutob ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Ang pagpisil ng kamay ng kanyang ama, ang nurse na nakakita, ang lahat ay tila mga piyesa ng isang mapanganib na puzzle na biglang nagkadikit-dikit. Samantala, sa penthouse office ni Imelda Sandoval, sa itaas na palapag ng Alaya Grand Mall, tumunog ang kanyang private line. Yes? Mabilis niyang sagot. Ma'am, ako po ito, sabi ng boses sa kabilang linya, medyo hinihingal. Yung nurse, may nangyari po. Napatuwid ng upo si Imelda. Anong nangyari? Si Don Ricardo po. Gumalaw ang kamay. Nakita ko po. Hinawakan niya ang kamay ng anak niya. Sigurado po ako. Nanigas si Imelda sa kanyang kinauupuan. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Hindi maaari. Masyadong maaga. May iba pa bang nakakita? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Wala na po, ma'am. Kami lang po. Nagkunwari akong hindi ko napansin at umalis agad. Magaling, sabi ni Imelda. Manatili ka dyan. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Hintayin mo ang susunod kong utos. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng 100 milya bawat oras. Ang plano niya ay nanganganib. Kung gumigising na si Ricardo, mauubusan na siya ng oras. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang kumilos ngayon. Kinuha niya ang intercom. Katrina, pumarito ka sa opisina ko. Ngayon din. At tawagan mo si Chief Gomez ng security. Sabihin mo, emergency. Pagkalipas ng ilang minuto, sina Katrina at ang hepe ng security ay nasa harap na niya. Anong problema, ma'am? Tanong ni Katrina. Halata ang pag-aalala. Nagigising na ang matanda, sabi ni Imelda. Diretsahan. Kailangan nating tapusin ang laro. Ngayon, tumingin siya kay Chief Gomez, isang lalaking matagal na niyang hawak sa leeg dahil sa mga utang nito sa sugal. Gomez, kailangan kong mawala si Liana Reyes sa eksena. Hindi lang sa mall,
Kailangan ko siyang mawala sa landas natin. Anong ibig ninyong sabihin, ma'am? Tanong ng hepe. Medyo kinakabahan. Kailangan natin ng isang bagay na permanenteng magtatanggal sa kredibilidad niya. Isang bagay na gagawin siyang kriminal sa mata ng lahat. Paliwanag ni Imelda. Lumakad siya papunta sa kanyang mesa at binuksan ang isang drawer. Kumuha siya ng isang maliit at kumikinang na bagay, isang diamond necklace. Isa ito sa mga sample ng isang high-end jewelry line na ilulunsad sa mall. Ito, sabi niya, inilapag ang kwintas sa mesa. Itanim ninyo ito sa locker niya o sa bag niya. Hindi ko alam kung paano. Gawin ninyo ang lahat. Pagkatapos, gamitin ninyo ang CCTV. Siguraduhin ninyong magmumukhang ninakaw niya ito mula sa bodega. Pero ma'am, mahirap pong i-edit ang CCTV ng ganoon kabilis. Hindi ako nagtatanong kung mahirap. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang pagpipigil ay biglang nawala. Inuutusan kita. Hanapin mo ang blind spot. Gumamit ka ng lumang footage. Gawin mo ang trabaho mo, Gomez. Kung ayaw mong ang susunod na babayaran mo ay ang sarili mong libing. Namilog ang mga mata ni Chief Gomez sa takot at tumango na lang. Bumalik si Liana sa mall. Ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng pag-iingat. Kailangan niyang kunin ang ilang naiwan niyang gamit sa kanyang locker bago tuluyang magpaalam. Habang naglalakad siya sa employees' hallway, 2 security guard ang humarang sa kanya. Miss Reyes, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay formal at walang emosyon. Pinapasabi po ni Mr. Robles ng HR na sumama kayo sa amin sa security office. Kinabahan si Liana. Bakit daw? May kailangan lang pong i-clarify, ma'am. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Dinala siya sa isang maliit at malamig na kwarto. Sa loob, naghihintay sina Imelda, Katrina, at Chief Gomez. Sa isang mesa sa gitna, may isang TV screen. Good afternoon, Liana. Sabi ni Imelda. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi abot sa kanyang mga mata. Pasensya na sa abala. Pero may isang maliit na problema tayong kailangang ayusin. Ano po yun? Hindi sumagot si Imelda. Tumingin lang siya kay Chief Gomez. Tumango ang hepe at pinindot ang play sa isang remote. Lumabas sa screen. Isa itong kuha mula sa CCTV na nakatutok sa hallway papunta sa high-value item stockroom. Nakita ni Liana ang sarili niya sa video, naglalakad. Ang video ay medyo malabo at pixelated. Pumasok siya sa stockroom, isang lugar na off-limits sa mga sales lady na tulad niya. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas siya, may itinatago sa kanyang bulsa, at nagmamadaling umalis. Ano to? Gulat na tanong ni Liana. Hindi ako yan! Hindi ako kailanman pumasok dyan. Talaga ba? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Chief, pakibuksan ang bag niya. Isang guwardiya ang kumuha ng kanyang shoulder bag at ibinuhos ang laman nito sa mesa. Kasama ng kanyang wallet, susi at lipstick, isang kumikinang na bagay ang gumulong at huminto sa gitna ng mesa. Ang diamond necklace. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Napatakip siya sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Isang pagnanakaw na nagkakahalaga ng ₱250,000, sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagkadismaya. Liana, akala ko isa ka lang simpleng mga agaw. Isa ka rin palang magnanakaw. Hindi totoo yan! Frame up to! Sigaw ni Liana. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng galit at kawalan ng magawa. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang mapanuyang ngiti ni Katrina, ang seryosong mukha ni Chief Gomez, at ang malamig, kalkuladong tingin ni Imelda. Ito ay isang bitag, isang perpektong bitag, at nahulog siya dito nang walang kalaban-laban dahil sa kabaitan ng pamilya Reyes.
Hindi ka na namin ipakukulong, sabi ni Imelda. Pero simula sa oras na ito, tanggal ka na. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa kahit saang pag-aari ng kumpanyang ito. Kunin niyo na siya, utos ni Imelda sa mga guwardya. 2 guwardya ang humawak sa magkabilang braso ni Liana. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang lakas laban sa kanila. Kinaladkad siya palabas ng opisina, pababa sa hallway, at palabas sa main entrance ng mall, ang parehong lugar kung saan siya sinampal at ipinahiya. Ang lahat ng empleyado at customer ay napatingin habang inilalabas siya na parang isang tunay na kriminal. Ang mga bulungan ay mas malakas ngayon. Ang mga tingin ay mas mapanghusga. Itinulak siya palabas sa glass doors. Natumba siya sa semento sa labas. Ang kanyang mga tuhod at palad ay sumayad sa magaspang na sahig. Naiwan siyang mag-isa, nakaluhod sa labas ng gusaling dating mundo niya. Wala na siyang trabaho, wala na siyang reputasyon. At ngayon, isa na siyang markadong magnanakaw. Tumingala siya sa dambuhalang logo ng Alaya Grand Mall, ang pangalan ng kanyang pamilya, na ngayon ay tila isang halimaw na lumamon sa lahat ng kanyang pagkatao. Nawala na ang lahat. Habang nanginginig siyang tumatayo, naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Marco. "Huwag kang umuwi. Nandoon sila. Pumunta ka sa address na to." Ang ulan ay nagsimulang pumatak kasabay ng kanyang mga luha. Hindi alam ni Liana kung gaano siya katagal na nakatayo lang doon sa labas ng mall, basang-basa, habang ang mga tao ay nagmamadaling sumilong. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang tulong para hugasan ang dumi ng kahihiyan, ngunit alam niyang ang mantsa ay mas malalim pa roon. Ang mensahe ni Marco ang tanging kumikislap na ilaw sa gitna ng kanyang kadiliman. "Huwag kang umuwi." Nagtiwala siya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang natitirang lakas, pinara ang unang taxi na dumaan, at ibinigay sa driver ang address na nasa mensahe. Ang biyahe ay malabo sa kanyang alaala. Nakatingin lang siya sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na nagiging mga guhit ng kulay dahil sa bilis ng sasakyan at sa luhang lumalabo sa kanyang mga mata. Huminto ang taxi sa harap ng isang modernong condominium building sa isang tahimik na bahagi ng Makati. Hindi ito kasing grande ng mga gusali kung saan nakatira sina Imelda, ngunit malinaw na ito ay isang mamahaling lugar. Nag-aalangan siyang bumaba. Bago pa man siya makapag-isip, bumukas ang pinto ng taxi. Isang malaking payong ang bumungad sa kanya, at sa likod nito ay ang nag-aalalang mukha ni Marco De Leon. "Liana," sabi nito, ang boses ay puno ng ginhawa. "Mabutit dumating ka." Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang na alalayan siya ni Marco palabas ng taxi, bayaran ng driver, at akayin siya papasok sa lobby ng gusali. Walang nagsalita sa kanila habang nasa elevator. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa kanyang basang damit. Dinala siya ni Marco sa isang unit sa isa sa mga pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, isang malinis, minimalist, at maluwag na apartment ang bumungad sa kanya. Malayo sa simple niyang apartment na ngayon ay malamang na binabantayan. "Dito ka muna," sabi ni Marco. Isinasara ang pinto. "Ligtas ka dito." "Bakit?" Sa wakas ay tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay mahina at basag. "Bakit mo ginagawa to? Sino ka ba talaga?" Bumuntong hininga si Marco. Ibinaba nito ang payong at hinarap siya ng buong katapatan. Ang palaging nakangiti at magaan na aura nito ay nawala. Napalitan ng seryosong tingin. "Maupo ka muna," sabi nito. Itinuturo ang sofa. "May mga kailangan kang malaman." Umupo si Liana. Nagsimula siyang manginig, hindi lang dahil sa lamig ng kanyang basang damit kundi dahil sa tensyon. "Ang pangalan ko ay Marco De Leon," panimula niya. "At ang ama ko, si Antonio De Leon,
ay isa sa mga board members ng Reyes Holdings. Pero higit pa roon, siya ang pinakamatalik na kaibigan at kumpadre ng papa mo. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ang papa mo, si Don Ricardo, pagpapatuloy ni Marco, ay matagal nang may hinala kay Imelda. Hinala ng pagnanakaw at mas malala pa. Ngunit wala siyang matibay na ebidensya ang pag-comatose niya. Hindi ito aksidente. Liana, isa itong plano. Isang desperadong paraan para painin si Imelda, para akalain niyang malaya na siyang kumilos at sa proseso, ilantad ang sarili niyang mga krimen. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang bomba na sumasabog sa isip ni Liana. Ang koma, ang pagnanakaw, ang lahat ay isang plano. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ni Papa mo sa planong ito ay ang ama ko, sabi pa ni Marco. At bago niya ito isinagawa, may isa siyang huling bilin sa amin. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang protektahan ka, napatakip si Liana sa kanyang bibig. Kaya ka laging nasa mall? Kaya mo ako tinulungan? Tumango si Marco. Sa simula, oo. Iyon ay isang misyon. Isang tungkulin. Kailangan kitang bantayan mula sa malayo. Siguraduhing ligtas ka nang hindi mo nalalaman ang lahat. Pero, napahinto ito. Tila naghahanap ng tamang salita. Pero habang tumatagal, habang nakikita kita araw-araw, habang nakikita ko kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kabait sa lahat, ang misyon ay naging iba. Ang pag-amin ni Marco ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Ang sinseridad sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Isang bagong emosyon ang pumalit sa gulat ni Liana. Galit. So, lahat ng ito, isang kasinungalingan? Tumayo siya. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Ang pag-aalala mo, ang pagtulong mo, lahat yon dahil inutusan ka lang? Laruan lang din ako sa plano ninyo? Hindi! Mabilis na sagot ni Marco, lumalapit sa kanya. Liana, hindi totoo yan. Oo, nagsimula ito bilang isang tungkulin. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon, totoo na ito. Paano ako maniniwala sa'yo? Sabi ni Liana. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Lahat ng tao sa paligid ko nagsisinungaling. Ang stepmother ko, ang mga katrabaho ko, pati ikaw. Tumingin ka sa akin, Liana, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Oo, naglihim ako at patawarin mo ako para doon. Pero ginawa ko iyon para protektahan ka. At ang pag-aalala na nakikita mo sa mga mata ko ngayon, ito ay totoo na. Ang nararamdaman ko tuwing nakikita kitang nasasaktan, totoo yon. Maniwala ka sa akin. Napatitig si Liana sa mga mata ni Marco. Nakita niya roon ang isang bagay na hindi niya nakita sa iba, isang matibay na katapatan at isang emosyon na higit pa sa awa. Unti-unti, ang galit niya ay nawala. Napalitan ng pagod at pagtanggap. Bumagsak siya sa mga bisig ni Marco. Ang huling tibay ng kanyang loob ay tuluyan ng gumuho. Niyakap niya ito ng mahigpit. At doon, humagulhol siya ng humagulhol, inilabas ang lahat ng sakit, kahihiyan at takot na kanyang kinimkim. Niyakap siya pabalik ni Marco. Ang mga braso nito ay isang ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinahaplos ang kanyang likod. Ibinubulong na lahat ay magiging maayos. Nang sa wakas ay kumalma na siya, marahan siyang inihiwalay ni Marco. May tiwala ka na ba sa akin? Mahinang tanong nito. Tumango. Si Liana. Kung ganoon, sabi ni Marco, kailangan na nating magsimula. Ang susi at ang mga numero na nahanap mo, iyon ang susunod nating hakbang. Iyon ang simula ng ating paglaban.
Napatingin si Liana sa kwintas na suot niya na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Hinawakan niya ito. Bigla, isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga numero, 14.236 pero 120.9842. Hindi iyon address. Hindi iyon bank account. Coordinates. Bulong niya. Ano? Coordinates iyon, sabi niya. Mas malakas na ngayon habang kinukuha ang kanyang wallet para kunin ang papel. Mga geographic coordinates. Alam ko na kung saan ito. Ipinakita niya ang papel kay Marco. Ang lumang rest house natin sa Tagaytay. Ang paboritong lugar ni Mama. Ang penthouse office ni Imelda Sandoval ay balot sa nakakabinging katahimikan. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Hawak ang isang kopita ng brandy. Pinagmamasdan ang walang katapusang agos ng mga sasakyan sa ibaba. Mula sa itaas, ang lahat ay tila maliliit at walang halaga. Ganoon ang pakiramdam niya ng kapangyarihan. Ang tagumpay niya kanina ay dapat na nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Ngunit sa halip, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nanatili sa kanyang dibdib. Si Liana Reyes ay wala na sa eksena. Oo, pero para sa isang taong tulad ni Imelda, na sanay sa pagkontrol ng lahat, ang mga bagay na hindi niya alam ay ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Saan nagpunta si Liana? Ma'am? Ang boses ni Chief Gomez mula sa intercom ang bumasag sa katahimikan. Ano yon? Sagot ni Imelda. Walang kabuhay-buhay. May report po ang mga tauhan ko na nagbabantay sa apartment ni Reyes. Hindi po siya umuwi doon. At ang taxi na sinakyan niya, nawala po sa amin ang trail. Pero may isang testigo na nagsabing pumasok daw po siya sa isang condominium building sa Makati. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Imelda. Anong building? Iyon po ang inaalam pa namin, ma'am. Pero ang mas importante po, ayon sa isa pang source natin sa loob ng mall, may nakakita kay Marco De Leon na umalis ilang minuto lang matapos ang insidente. Napahigpit ang hawak ni Imelda sa kanyang kopita. De Leon, ang pangalang iyon, ang pamilyang iyon, sila ang tinik sa kanyang lalamunan. I-focus ninyo ang lahat ng pagmamanman sa mga De Leon. Utos niya, ang kanyang boses ay malamig at matalas. Ang bahay nila, ang opisina ni Marco. Bawat galaw nila, gusto kong malaman. Maliwanag? Yes, ma'am. Pagkababa ng tawag, inihagis ni Imelda ang kanyang kopita sa pader. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Sila ay magkasama. Si Liana at si Marco. Hindi ito nagkataon lang. Mayroon silang alam. At kung may alam sila, nangangahulugan na ang oras ay tumatakbo laban sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado, attorney. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Simulan mo na ang proseso. Gusto kong mag-file tayo ng petisyon sa korte para ideklarang legally incapacitated si Ricardo. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Bilisan mo. Kailangan ko ng court order sa lalong madaling panahon. Pero, Mrs. Sandoval, iyon ay maaaring tumagal ng ilang linggo. Gawan mo ng paraan! Sigaw ni Imelda. Hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi natin makukuha ang legal na kontrol sa loob ng ilang araw, maaaring huli na ang lahat para sa atin. Ibinaba niya ang tawag. Kailangan niya ng isa pang alas. Isang bagay na tuluyang magpapalumpo kay Liana. Muli siyang tumawag. Sa pagkakataong ito ay sa isang kontak niya sa isang malaking bangko. May ipapagawa ako sa iyo. Sabi niya, isang pangalan. Liana Reyes. Gusto kong i-freeze ang lahat ng bank accounts na nakapangalan sa kanya. Lahat. Hanggang sa huling sentimo. Sabihin mong, under investigation for fraudulent activities. Gawan mong istorya. Pagkatapos ng mga tawag, nakaramdam siya ng bahagyang kapanatagan. Tinanggalan na niya si Liana ng trabaho
reputasyon, at ngayon pera. Ginawa na niya itong isang pulubi at isang takas. Ano pa ang magagawa nito? Ngunit ang kaba ay hindi pa rin nawawala. Tumayo siya at lumabas ng kanyang opisina. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton para sa parking. Habang bumababa, kinuha niya ang isang maliit at nakabox na bagay mula sa kanyang Hermes bag. Isang bagong biling burner phone, ang kanyang huling baraha, ang pinakamarumi sa lahat. Nagmaneho siya papunta sa ospital. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob ng kanyang sasakyan, pakiramdam niya ay nag-aapoy siya sa galit at desperation. Pumasok siya sa ospital gamit ang isang VIP access, diretso sa pribadong wing kung nasaan si Ricardo. Ang silid ay tahimik, gaya ng dati. Ang mahinang tunog lang ng mga makina ang maririnig. Nilapitan niya ang kama. Tinitigan niya ang payapang mukha ng kanyang asawa, ang mukhang minsan niyang hinangaan, at ngayon ay kinamumuhian. Akala mo, mas matalino ka sa akin, ano? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala mo, kaya mo akong laruin? Tingnan natin ngayon kung sino ang mananalo, Ricardo. Inilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang bag. Isang maliit na syringe na may lamang malinaw na likido. Potassium chloride, sapat na para magdulot ng atake sa puso. Isang pagkamatay na magmumukhang natural para sa isang pasyenteng nasa ganitong kondisyon. Ang anak mo. Matapang siya. Pagpapatuloy niya, habang dahan-dahang inaalis ang takip ng karayom. Pero hanggang saan ang tapang niya kung wala na ang pinanghahawakan niya? Kung wala ka na, kung naririnig mo man ako, ito na ang huli. Tapos na ang laro. Itinaas niya ang syringe. Ang dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng dim na ilaw ng silid. Itinutok niya ito sa IV line na nakakabit sa braso ni Ricardo. Samantala, sa condominium unit ni Marco, si Liana ay nag-aalalang naglalakad-lakad. Hindi gumagana ang ATM card ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan ko sa online banking. Account temporarily suspended ang nakalagay. Hawak ni Marco ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakikipag-usap sa kanyang abogado. Sige, oo, naiintindihan ko. Sige, tawagan mo ako agad. Ibinaba niya ang tawag at hinarap si Liana. Si Imelda, sabi ni Marco. Nag-file siya ng petisyon sa korte para ideklarang legally incapacitated si Tito Ricardo. Kung maaprubahan iyon, siya na ang magiging legal guardian at siya na ang magkakaroon ng kontrol sa lahat ng assets niya. Gaano katagal bago mangyari yon? Tanong ni Liana. Sa normal na proseso, matagal. Pero sa mga koneksyon niya, sinabi ng abogado ko na maaaring maglabas ng temporary order ang korte sa loob ng 48 oras, 2 araw. Iyon lang ang natitirang oras nila. Napaupo si Liana sa sofa. Ang bigat ng lahat ay tila bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Wala siyang pera. Hinahabol siya ng batas na gawa-gawa lang at malapit nang mawala sa kanila ang lahat. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano na tayo? Paano tayo pupunta sa Tagaytay? Paano tayo lalaban kung wala tayong kahit ano? Tila nawala na ang lahat. Tila nanalo na si Imelda. Ngunit bago pa man makasagot si Marco, biglang tumunog ang burner phone na ibinigay niya kay Liana. Isang hindi rehistradong numero. Nagkatinginan sila. Nag-aalangan. Sinagot ito ni Liana at inilagay sa loudspeaker. Liana Reyes? Sabi ng isang boses na digital na binago. Malamig at walang emosyon. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Makinig kang mabuti. Ang ina mo, ang buhay ng ama mo, ay nasa mga kamay mo ngayon. Pumunta ka sa ospital. Mag-isa. Kung may kasama kang iba,
O kung may tinawagan kang pulis, mamamatay siya. At bago pa man makasagot si Liana, isang tunog ang kanilang narinig mula sa telepono. Isang tunog na kanilang kilala. Ang mahinang, ritmikong beep ng isang heart monitor sa ospital. Toot, toot, toot. Pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Ang tunog ng heart monitor mula sa kabilang linya ay tila isang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng apartment. Papa. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Liana, isang mahinang bulong na puno ng takot. Bitag yan, Liana. Mabilis na sabi ni Marco. Hinawakan ang kanyang mga braso para pigilan siyang tumakbo palabas ng pinto. Gusto kanyang papuntahin doon para tapusin ka na rin niya. Hindi ka pwedeng pumunta. Pero paano kung totohanin niya? Sigaw ni Liana. Ang kanyang mukha ay nabalot ng desperasyon. Marco, nandoon siya. Kasama niya si Papa. Paano kung saktan niya siya? At ano ang gagawin mo pagdating mo doon? Mag-isa? Giit ni Marco. Liana, mag-isip ka. Ito na ang huling galaw niya. Desperada na siya. Ang pagpunta mo doon ay eksakto sa gusto niyang mangyari. Napatigil si Liana. Ang lohika sa sinabi ni Marco ay tumama sa kanya. Ngunit ang takot para sa kanyang ama ay mas malakas. Nag-umpisa ang isang digmaan sa loob niya, ang pagitan ng puso at isip. Kung ganoon, anong gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Uupo lang ba tayo dito at maghihintay? Tumingin si Marco sa orasan sa pader. Pagkatapos ay sa mga mata ni Liana. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Kinakalkula ang bawat panganib, bawat posibilidad. Hindi! Sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng biglaang determinasyon. Gagawin natin ang hindi niya inaasahan. Akala niya, sa papa mo siya nakatutok. Akala niya, sa ospital ang labanan, magkakamali siya. Anong ibig mong sabihin? Pupunta tayo sa Tagaytay, deklara ni Marco. Ngayon din, ang tanging paraan para mailigtas natin si Tito Ricardo ay hindi ang pagpunta sa kanya, kundi ang pagkuha sa ebidensyang wawasak kay Imelda. Iyon lang ang ating alas. Iyon lang ang makakapagpatigil sa kanya. Ang plano ay mapanganib. Isang malaking sugal. Ang pag-alis sa syudad ngayon ay nangangahulugang iniiwan nila si Don Ricardo na walang bantay. Ngunit ang pananatili ay nangangahulugan din ng tiyak na pagkatalo. Paano tayo aalis? Tanong ni Liana. Siguradong may mga tao nang nagbabantay sa labas ng building na to. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. May mga paraan. Mabilis silang kumilos. Habang si Liana ay naghahanap ng ilang damit na maisusuot, tinawagan ni Marco ang kanyang ama. Itay? Sabi niya, ang boses ay apurado. Kailangan namin ng diversion. Ngayon din, tawagan mo ang security ng building. Sabihin mong may kahina-hinalang sasakyan sa parking. Gumawa ka ng kahit anong eksena na kukuha sa atensyon nila sa main entrance sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, kumuha si Marco ng 2 baseball cap at salamin mula sa isang aparador. Ibinigay niya ang isa kay Liana. Isuot mo to. Dinala niya si Liana hindi sa main elevator, kundi sa isang pinto sa dulo ng hallway. Ang service exit, paliwanag niya. Diretso ito sa service parking sa basement, malayo sa mga mata ng mga bantay. Ang kanilang pagbaba ay puno ng tensyon. Bawat tunog sa hallway ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Pagdating sa basement, hindi sila pumunta sa kotse ni Marco. Sa halip, lumapit sila sa isang luma at medyo may kalumaang AUV. Sa kaibigan ko to, bulong ni Marco habang binubuksan ang pinto. Hindi ito nakarehistro sa pangalan ko. Hindi nila ito hahanapin. Habang paalis sila sa parking, nakita nila mula sa malayo ang kaguluhan sa main entrance.
2 security guard ng building ang kausap ang mga lalaking halatang hindi taga roon. Ang plano ng kanyang ama ay gumana. Ang biyahe palabas ng Maynila ay isang karera laban sa oras. Si Liana ang nagsilbing navigator, habang si Marco ay nagmamaneho ng mabilis ngunit maingat. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng makina at ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Pagkalipas ng halos 2 oras, narating nila ang Tagaytay. Ang hangin ay mas malamig, ngunit hindi nito napawi ang tensyon sa pagitan nila. Tinahak nila ang isang makitid at palikong daan na napapaligiran ng mga puno, papalayo sa mataong sentro. Sa dulo ng daan ay isang lumang gate na kinakalawang na. Sa likod nito ay isang bahay na istilong Espanyol, na dating maganda ngunit ngayon ay nagpapakita na ng mga senyales ng pag-iwan. Ang pintura ay natutuklap na, at ang hardin ay pinamumugaran na ng matataas na damo. Dito na yon, mahinang sabi ni Liana. Bumaba sila ng sasakyan. Ang katahimikan ng lugar ay halos nakakabingi. Nasaan ang sinasabi mo? Tanong ni Marco. Itinuro ni Liana ang loob ng bahay. Sa loob, sa likod, englarawan ni Mama. Ginamit ni Liana ang isang ekstrang susi na laging nakatago sa ilalim ng isang paso para buksan ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Maingat silang pumasok. Ang mga muwebles ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo mula sa nakaraan. Sa dingding ng sala, may isang malaking oil painting. Isang larawan ng isang magandang babae na may malungkot ngunit mabait na mga mata, ang ina ni Liana. Tulungan mo ako, sabi ni Liana. Magkatuwang nilang ibinaba ang mabigat na painting. Sa likod nito sa pader ay isang maliit at halos hindi mapansing metal na pinto, isang vault. At sa gitna nito ay isang keyhole na hugis araw. Nanginginig ang kamay na hinawakan ni Liana ang kwintas na suot niya. Kinuha niya ang susi. Dahan-dahan, isinuksok niya ito sa keyhole. Sakto, pinilipit niya ito. At isang marahan, ngunit malinaw na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng lumang bahay. Dahan-dahan niyang hinila ang maliit na pinto. Bumukas ito. Ang loob ng vault ay hindi puno ng pera o alahas. Sa halip, mayroon itong 2 bagay lamang. Ang una ay isang makapal na ledger, isang itim na notebook na ginagamit sa accounting. Ang pangalawa ay isang maliit at manipis na diary na may takip na gawa sa balat at may nakaukit na letrang E. Elisa, ang pangalan ng kanyang ina. Kinuha ni Liana ang diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hawak niya ang isang sagradong bagay. Samantala, kinuha naman ni Marco ang ledger at mabilis na binuklat ang mga pahina nito. Liana, tingnan mo to, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at galit. Ang ledger ay puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Bawat pahina ay detalyadong tala ng mga transaksyon, petsa, pangalan ng mga shell companies, at mga bank account numbers sa ibang bansa. Ito ang orihinal na kopya ng lahat ng pagnanakaw ni Imelda sa kumpanya sa loob ng maraming taon. May mga nota sa gilid na isinulat ni Don Ricardo, mga personal na investigasyon at mga hinala. Ito ang ebidensyang wawasak kay Imelda. Ngunit ang atensyon ni Liana ay nasa diary ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan sa huling pahina, kung saan may sulat. Ang petsa ay isang araw bago ang aksidente. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay maganda. Ngunit sa mga huling talata, ito ay naging magulo at nanginginig. Tila isinulat ng nagmamadali. Mahal kong Ricardo, panimula ng sulat. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan na nangyari na ang aking kinatatakutan. Hindi ko na kayang kimkimin ito. Ang babaeng iyon, si Imelda, ang iyong bagong assistant, may mali sa kanya. Nalaman ko ang kanyang mga ginagawa.
ang pagnanakaw niya ng maliliit na halaga mula sa opisina. Kinausap ko siya, sinabi kong isusumbong ko siya sa iyo. Ngunit ang reaksyon niya, nagdilim ang kanyang mga mata. Tinakot niya ako, Ricardo. Sinabi niya na kung magsusumbong ako, sisiguraduhin niyang mawawala ako at si Liana sa buhay mo. Mag-ingat ka sa kanya. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Mahal na mahal kita at ang ating anak. Protektahan mo si Liana. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liana at tumama sa lumang papel. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay pagpatay. Isinara niya ang diary. Ang kanyang puso ay puno ng sakit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya. Ang sakit para sa inang hindi niya masyadong nakilala at ang galit para sa babaeng kumuha sa kanya. Kailangan na nating umalis, sabi ni Marco, na isinasara na rin ang ledger. Hawak na natin ang lahat ng kailangan natin. Ngunit habang sila ay tumatalikod para umalis, isang malakas na tunog ang kanilang narinig mula sa labas. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na biglang huminto sa graba. Sinundan ito ng pagbukas at pagsara ng maraming pinto ng kotse. Mabilis na sumilip si Marco sa bintana na natatakpan ng makapal na alikabok. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Liana, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng panganib. Nandito sila. Tumingin si Liana sa labas. Sa dilim ng gabi, nakita niya ang mga anino ng hindi bababa sa 4 na malalaking lalaki na bumababa mula sa 2 itim na van. Ang isa sa kanila ay pamilyar. Si Chief Gomez. Pinaliligiran na nila ang bahay. Doon! Utos ni Marco. Hinihila si Liana palayo sa bintana. Sa likod! Sa kusina! Kailangan may ibang labasan. Ang kanilang pag-asa ay mabilis na naglaho. Nang marinig nila ang malakas na kalabog sa pintuan sa likod, sinundan ng tunog ng nababasag na salamin. Napapaligiran na sila. Wala nang daan palabas. Itago mo yan, sabi ni Marco. Itinulak niya si Liana papunta sa ilalim ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy na natatakpan ng mahabang mantel na abot hanggang sahig. Huwag kang aalis dyan, ano man ang mangyari. Paano ka? Tanong ni Liana. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Ako ang haharap sa kanila, sabi ni Marco. Dumampot ng isang mabigat na piraso ng kahoy na naputol mula sa isang upuan. Kailangan kong bumili ng oras. Bago pa man makaprotesta si Liana, ang pintuan sa harap ay bumukas ng malakas. Pumasok si Chief Gomez kasama ang 3 pa niyang tauhan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at lahat sila ay may hawak na batuta. De Leon, sabi ni Gomez, ang kanyang boses ay may halong pagkagulat at pagbabanta. Ibigay mo sa amin ang babae at ang mga dokumento at baka sakaling hayaan ka pa naming mabuhay. Subukan mong kunin. Matapang na sagot ni Marco. Itinaas ang hawak na kahoy. Sumenyas si Gomez. Ang 2 sa kanyang mga tauhan ay sumugod kay Marco. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa ilalim ng mesa, napatakip ng bibig si Liana para pigilan ang kanyang sigaw. Nakita niya ang pakikipaglaban ni Marco. Nakailag siya sa unang hambalos at nagawa pa niyang patumbahin ang isa. Ngunit 2 laban sa isa ay isang imposibleng laban. Isang malakas na palo ng batuta ang tumama sa likod ni Marco. Napaluhod ito sa sakit. Sinundan pa ito ng isa pa. Bumagsak si Marco sa sahig, walang malay. Marco, sigaw ni Liana. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan siya ng mahigpit ng 2 lalaki. Si Chief Gomez naman ay lumapit at kinuha mula sa kanyang mga kamay ang ledger at ang diary at sayang, sabi ni Gomez. Tinitingnan ang walang malay na si Marco. Katapangan na nauwi sa wala. Hinarap niya si Liana. Ikaw naman, Miss Reyes. May huling habilin si Ma'am Imelda. Kailangan mo na raw magpahinga ng permanente.
Hinila nila si Liana palabas ng bahay. Nagpumiglas siya, sumigaw, ngunit walang makarinig sa kanila sa liblib na lugar na iyon. Habang kinakaladkad siya papunta sa van, isa lang ang nasa isip niya. Tapos na ang lahat. Ngunit bigla, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanilang lahat. Sinundan ito ng malakas at umaalingaw-ngaw na sirena ng pulis. Mula sa madilim na kalsada, sunod-sunod na police car ang dumating, hinaharangan ang daan ng mga van. "Police! Bitiwan ninyo siya!" sigaw ng isang opisyal mula sa loudspeaker. Natigilan sina Gomez at ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakagulong iyon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa likod ng mga pulis. Bumaba mula rito si Antonio de Leon. Nang makita ito ni Liana, bumuhos ang kanyang mga luha sa ginhawa. Naligtas sila sa Reyes Holdings Tower. Kinabukasan, ang conference room ng board ay puno ng tensyon. Lahat ng miyembro ay naroroon, nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Sa dulo nito, si Imelda Sandoval ay nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Katabi niya si Katrina, na may mapagmataas na ngiti. "Gaya ng aking ipinaliwanag," sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa dahil sa biglaang paglala ng kondisyon ng aking asawa at sa mga nakita nating financial anomalies mula sa dating management. Kinakailangan na ng kumpanya ng isang matatag na liderato. Ang petisyon ko sa korte para maging legal guardian ay naaprubahan na. Kaya naman, hinihiling ko ang inyong boto para formal akong italaga bilang interim CEO. Isang miyembro ng board ang tumikhim. "Mrs. Sandoval, nauunawaan namin ang sitwasyon, ngunit ang mga paratang na ito ay seryoso. Wala na tayong oras para sa pag-aalinlangan." Putol ni Imelda. "Ang kumpanya ay nalulugi. Kailangan nating kumilos ngayon." Nagkatinginan ang mga miyembro. Tila wala na silang magagawa. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay na ni Imelda. "Kung ganoon," sabi ni Antonio de Leon, na kanina patahimik, "simulan na natin ang botohan." Ngumiti si Imelda. Ito na iyon, ang sandali ng kanyang ganap na tagumpay. Ngunit bago pa man may makapagsalita, ang malaking pinto ng conference room ay bumukas. Pumasok sina Liana at Marco. Si Marco ay may benda sa ulo ngunit nakatayo ng tuwid. Si Liana naman, wala na ang uniforme ng isang sales lady. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na business dress. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nanlaki ang mga mata ni Imelda at Katrina. "Anong ginagawa ninyo dito?" "Security! Hindi na kailangan, Imelda," sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umalingaw-ngaw sa buong silid. "May karapatan akong mapunta dito." "Anong karapatan?" mayabang na tanong ni Katrina. "Isa ka lang magnanakaw na tinanggal sa trabaho." "Hindi," pagtatama ni Liana. "Ako si Liana Reyes, ang kaisa-isang anak at tagapagmana ni Ricardo Reyes. At mayroon akong dalang ebidensya." Sa senyales ni Antonio, ang malaking screen sa likod ni Imelda na dapat sana ay para sa presentation ay biglang umilaw. Unang lumabas ang mga pahina ng ledger, mga account numbers, mga pangalan ng kumpanya, mga halaga ng perang ninakaw. Sunod-sunod. Hindi maitatanggi, namutla si Imelda. "Kasino-kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan." "Talaga ba?" sabi ni Liana. At pagkatapos, ipinakita sa screen ang huling sulat mula sa diary ng kanyang ina. Binasa niya ito ng malakas para sa lahat. Nang matapos siya, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mata ay napunta kay Imelda, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang upuan, ngunit hindi pa doon natapos. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Isang live feed
mula sa silid ng ospital ni Don Ricardo. At doon, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hindi na nakahiga, ay si Don Ricardo Reyes. Medyo payat, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at alerto. "Kumusta, Imelda?" sabi ni Don Ricardo mula sa screen. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng awtoridad. Ang pulong na ito ay hindi matatapos nang wala ako. Napasinghap ang lahat. Si Imelda ay tila nakakita ng multo. Ang lahat ng inyong narinig at nakita ay totoo. Pagpapatuloy ni Don Ricardo. At mayroon pa akong idadagdag. Nagbigay siya ng senyales sa isang taong hindi nakikita ng kamera. Biglang umalingaw-ngaw sa buong conference room ang isang audio recording. Ang boses ni Imelda. Mula sa pag-uusap nila ni Chief Gomez, itanim ninyo ito sa locker niya. Siguraduhin ninyong magmumukhang ninakaw niya ito. Gawin mo ang trabaho mo, Gomez. Kung ayaw mong ang susunod na babayaran mo ay ang sarili mong libing. Pagkatapos ay isa pang recording. Mula sa burner phone. Pumunta ka sa ospital. Mag-isa. At mamamatay siya. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Napatayo si Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Hindi! Hindi totoo yan! Mga peke yan! Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng conference room ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, mga pulis na nakauniporme ang pumasok, Imelda at Katrina Sandoval. Sabi ng hepe ng pulisya. Inaaresto kayo sa salang pagnanakaw, paninirang puri at attempted murder. Habang isinusawt ang posas sa nanginginig niyang mga kamay, tumingin si Imelda kay Don Ricardo sa screen. Tumingin din pabalik si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkadismaya. May isa pa akong sikreto, Imelda, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, tungkol sa pagkamatay ng asawa ko. At lahat ng ebidensya, hawak ko na. Ang pag-aresto kay Imelda at Katrina Sandoval ay naging laman ng bawat balita sa loob ng maraming linggo. Ang Alaya Mall scandal na nagsimula sa isang sampal ay nagtapos sa paglantad ng isang masalimuot na kwento ng kasakiman, pagtataksil at pagpatay. Sa tulong ng testimonya ni Chief Gomez na pumayag na maging state witness at ng mga ebidensyang nakatago sa Tagaytay, si Imelda Sandoval ay nahatulan hindi lang sa pandarambong sa kumpanya, kundi pati na rin sa pagpaplano ng aksidenteng na kumitil sa buhay ni Elisa Reyes maraming taon na ang nakalipas. Si Katrina naman, dahil sa kanyang pakikipagsabwatan, ay naharap din sa mas magaan na sentensya. Ang imperyong binuo nila sa kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap makalipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa loob ng Alaya Grand Mall ay tila mas magaan at mas malinis. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa dating penthouse office ni Imelda, si Liana Reyes ay nakaupo na ngayon sa likod ng malaking mesa, hindi na bilang CEO, kundi bilang bagong talagang Vice President for Operations. Sa tabi niya, nakaupo sa tapat ng mesa, ay ang kanyang ama, si Don Ricardo Reyes. Mas malakas na ito ngayon at unti-unti nang bumabalik sa dati. Pinili niyang manatili bilang chairman at ipaubaya ang araw-araw na pamamalakad sa kanyang anak. Ang bagong Employee Wellness Program na iyong inihain ay napakaganda, anak, sabi ni Don Ricardo habang binabasa ang isang dokumento. Health benefits, scholarship grants, ito ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ngumiti si Liana. Panahon na po para suklian natin ang katapatan ng mga taong hindi tayo iniwan, Papa. Ang pamamalakad ni Liana ay nagdala ng bagong kultura sa kumpanya. Isang kultura ng integridad, malasakit, at pagpapahalaga sa bawat empleyado, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa mga janitor at sales lady. Siya mismo ang nanguna sa pagbabalik sa trabaho ng mga empleyadong natanggal o na-pressure na mag-resign
noong panahon ni Imelda. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, magkasama silang pumunta sa sementeryo. Sa harap ng puntod ni Elisa Reyes, naglagay sila ng mga puting bulaklak. Siguradong masaya na si Mama ngayon, Papa, bulong ni Liana habang nakatingin sa pangalang nakaukit sa marmol. Oo, anak, sagot ni Don Ricardo. Inakbayan si Liana at siguradong ipinagmamalaki ka niya. Katulad ko, sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at maingay na karinderya, isang babae ang abala sa pagpupunas ng mga mesa. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan na ng simpleng t-shirt at apron. Ang kanyang perpektong manicure ay wala na. Si Katrina Sandoval, matapos pagsilbihan ng kanyang sentensya, ay natututong mabuhay muli mula sa simula. Malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Isang araw, isang customer ang nag-iwan ng malaking tip. Salamat po, sabi niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang pasasalamat ay totoo. Isang hapon, habang abala si Liana sa pag-iikot sa department store, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Miss, baka pwede mo akong tulungan? Paglingon niya. Nakita niya si Marco. Nakangiti, hawak ang dalawang magkaibang pabango. Hindi ko alam kung alin ang mas magugustuhan ng girlfriend ko. Napaka-demanding pa naman noon. Natawa si Liana. Talaga ba? Baka dapat palitan mo na. Wag naman, sabi ni Marco. Lumalapit sa kanya. Mahal na mahal ko yun eh. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagmamahalan na nasubok ng panganib at kasinungalingan ay mas tumibay pa. May pupuntahan tayo, sabi ni Marco. Hinawakan ang kanyang kamay. Dinala siya ni Marco sa gitna ng Grand Atrium, ang eksaktong lugar kung saan siya unang ipinahiya. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tingin ay puno ng paghanga at respeto. Liana, panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Dito, sa lugar na ito, nakita kong bumagsak ka. Ngunit dito rin, nakita ko ang pagsilang ng isang matapang na babae. Isang babaeng hinahangaan ko. Bigla, lumuhod si Marco sa isang tuhod. Inilabas niya ang isang maliit na kahon at binuksan ito. Ipinapakita ang isang simple ngunit eleganteng singsing. Napasinghap si Liana, kasabay ng mga mahihinang sigaw ng kilig mula sa mga nakakakitang mamimili. Liana Reyes, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Sa harap ng mundong minsang humusga sa'yo, gusto kong ipagsigawan na ikaw ang mundo ko. Will you marry me? Tumango si Liana. Hindi na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Marco. Pakakasalan kita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit habang ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan. Magkayakap sila sa gitna ng mall. Sa gitna ng mundong minsan ay naging napakabagsik sa kanila. Ngunit ngayon, ito ay isang mundo na puno ng pag-asa. Isang bagong simula na binuo nila, hindi sa pundasyon ng yaman o kapangyarihan, kundi sa pundasyon ng katapatan, integridad, at isang pag-ibig na kayang lagpasan ang lahat. At dito nagtatapos ang makulay at puno ng pagsubok na kwento ng pag-ibig ni Liana at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang bawat sakit na naramdaman ni Liana, ang bawat pag-aalala ni Marco, at ang bawat tagumpay na kanilang nakamit, ay tila naging bahagi na rin ng aking sariling karanasan. Ito ay isang kwentong isinilang mula sa pagnanais na magbigay liwanag sa dilim at magbigay pugay sa katatagan ng pusong nagmamahal. Higit sa lahat,
Sana ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na sa mundong ito, na puno ng pagsubok, ang tunay na kabutihan at katapatan ay palaging mananaig. Na ang pag-ibig na totoo ay hindi lamang puro kilig at tamis, kundi ito ay lakas, tiwala, at paninindigan sa gitna ng pinakamatinding unos, at kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may pag-asa na naghihintay sa pagsikat ng araw. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Mangyaring ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, ito po ang inyong abang lingkod. Laging nagmamahal, Sweet Kilikpeho.